Nako, 10 senador nahuli sa bitag ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi nyo mauutakan tong taong ito. Akala nila matagal na sila sa Senado, marami na silang alam batas. Hindi nila alam, iba yung nag-aral kaysa doon sa experience lang, no? Iba yon, magkaiba yon. Ang nag-aral, binibigyan ng diploma yon, no? Yung experience, pwedeng magkaroon din ng kaalaman yon, pero kakarampot kumpara doon sa alam ni Senator Marcoleta. Dito po sa 10 senador na bihag ni Senator Dante Marcoleta, nabitag niya sa kanyang pain, kumbaga, no? Dahil alam natin, kung yung si Bato de la Rosa, malalaman kung sino gusto makulong si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, sa pamamagitan ng motion, para sa akin, sorry ako sa pamamagitan ng motion na to, hindi pa naman, pagdidebatehan pa naman, o interpellate pa naman, nalaman niya kung sino gusto makulong si Senator Bato de la Rosa. Simple. Di ba nakaraan sabi, sumuko ka na Bato de la Rosa. Ang kapal ng isa sa kanila, no? Yung isang kapal na mukha sa kanila, nagtago din yun, tapos pinapasuko niya si Bato ngayon. Ay, napaka-imbabaw. Paano? Desperado na sila. Gusto nila talagang makulong si Bato at ang ibang senador makulong. Di lumitaw ang totoo. Di ba? Sabi niya kitang-kita na lumilitaw ang katotohanan na gusto niyo makulong si Bato. Hindi nila alam, bitag, kumagat sila sa bitag ni Senator Dante Marcoleta. Dito sa motion na to, no? Ang dami na hayag sa kanila. Hangang-hanga naman yung iba sa kanila. Yung 11. Nagpapaawa sila. Naawa kayo sa 11 na yan. Isipin nyo mabuti, Okay, kaawaan nyo. Pero isipin nyo mabuti. Nag-walkout sila. Dapat hindi trabaho ng senador na mag-walkout. Hindi gawain ng senador yon. Dapat senador ka, tungkulin mo makipagdebate. Ba't anya makipagdebate? Dati wala namang ganyan. Kasi dati, ang mga senador walang alam masyado sa batas. Pasensya na, hindi naman lahat. Si Senator Dante Marcoleta at sa gawain ng senador, idepensa mo yung mumosyon nyo, pagdidebatehan nyo. Hindi po pwede hindi mag-walkout ka. Di wala nangyari sa usapan na pag-uusapan lahat ng bagay. Di ba? O dito nga, makikita natin dito kung ano pinagkaiba nila ni Senator Marcoleta. Kumagat sa pain na naman sila. Nabitag sila ni Senator Marcoleta. Lumabas ang katotohanan na talagang gusto nila makulong si Senator Bato de la Rosa at ibang senador. Di ba? Lumabas ang totoo. Ito, painggan po natin ang pahayag ni Senator Dante Marcoleta. Bakit tayo nagkaganito? Hindi po ba nyo alam ang sagot? Kayo po dapat ang unang nakakaalam ng sagot Pinayagan po ninyo ito Kasi, Kuya Benny, kaya naman nila pinayagan. Additional safety factor sa kanila. Kasi nga, kung makakarating si Bato, makakaboto siya sa araw na yun. Makakaboto ng leadership ng Senate President. Pinapaikot lang kayo ni Senator Dante Marcoleta sa kamay niya. Di ba? Kita mo yung 10 senador. Buti wala si Lito Lapid doon. Napapaisip tuloy ako. Kaya niya ba't nilapitan si Lito Lapid para kausapin? Na huwag ka na sumama dyan. Maaari, di ba? Maaari. Di ba? Kasi bibitagin ni Senator Marcoleta 10 Na talagang, napaamin yung iba sa kanila na hindi rektang umamin na gusto namin makulong si Bato. Pero, doon sa pagkakasabi nyo na ayaw nyo ng video reference ba tawag doon o video pag nakulong isang tao, pwede na mag-video. Ayaw nila. Tignan mo papakita ko sa inyo yung rason ni Erwin Tulfo. Tignan nyo iba talaga may alam sa batas doon sa nag-alam-alaman lang. Tignan mo katwiran niya. Basahin mo katwiran niya. Basahin mo. Ito ang isa sa mga boss naming lahat. Ayan, nagpipintura. May nagpipinturang picture na nasa gobyerno. Araw-araw pumapasok at nakabilad sa arawan. Tapos ang ilan sa amin gusto online magtrabaho, nakakahiya. Yung word niya, ginagamit niya, yung dating announcer pa siya, dati siyang broadcaster pa siya. Kasi yung mga ganyang salita, marami naaakit niyan, kawawa naman, sa ilalim ng tulay, nagbabarbecue, yung mga ginagamit nilang linyada, para yung taong bayan mapukaw, para mapuno sa kanya atensyon. Pero himay-himay natin, huwag kayo masyadong papapukaw dyan. Ito ang isa sa mga boss namin lahat. Kasi may drawing yung pintura nasa gobyerno. Araw-araw pumapasok nakabilad sa arawan. Tapos ilan sa amin gusto online, trabaho nakakaya.
Sir, walang may gustong online trabaho. Kinakailangan lang ipatupad to kasi may makukulong. Sir, hindi ito hinihingi ng senador. Uy, gusto namin online para masarap buhay namin. Ikaw lang pinalilitaw mo na masarap ang buhay kasi kinukumpara mo yung natatrabaho habang sila nagbibilad. Kami na naka-aircon, hindi naman po pwede yun. O ito, balik namin sa'yo, tanong mo sa'yo, Erwin. O, bakit ikaw sa Senado? Naka-aircon ka rin naman, ha? Nagtatrabaho ka, syempre. O bakit yun mga nagsa gobyerno nasa field? Hindi ka naawa? Ganon din naman yun, ha? Pinalalalim mo lang yung kahulugan para sa tao maging masama ang yung mga tao makakarinig, maimpluwensyahan. Biruin mo, sabihin mo dito, tapos ang ilan sa amin gusto online magtatrabaho. Sir, walang may gusto online. Gusto lang magawin ni Senator Marcoleta yan kasi maaari may makulong ilang sa kanila, 5 sa kanila makulong. Paano yun? Nakaganong ka sa rehas bilang senador ng Pilipinas? Tapos wala ka nang ibang magawa kundi nakakulong na lang, dalawin ng pamilya. Hindi, yung pagiging senador mo, wala. Ha? Disable ka sa pagiging senador mo? Ganoon na ba tayo ngayon? Piniprevent nga lang yung ginagawa nilang paraan eh. Ginagawa nilang paraan, pinaplunder lahat eh. Ginagawa na nga ng paraan eh. 'Di ba? Bakit pinaplunder lahat? Imposible naman lahat yan may kaso. Biruin mo, sige, imagine may kaso si Jinggoy. O, pangungurakot, sige. Ba't nauna pa yung magkasuhan yung senador kaysa congressman? May nakasuhan na ba ng congressman? May nakulong na ba? Wala. Si Saldi naman meron. Bakit? Nasaan ba si Saldi? Si Saldi lang ba kumurakot ng lahat? Imposible naman yung mga sinasabi nyo. Lahat kayo nagluluto sa isang restaurant, naghiwa ng sibuyas, isa naghiwa ng karne. Tapos may nalason. Sino sisisihin mo? Yung cook lang ang sisisihin mo? Ang iimbestiga mo, yung cook lang? May tagahiwa ng sibuyas, may tagahiwa ng bawang, lahat kayo doon sa isang chef kayo lahat, nagluluto kayo ng pagkain sa restaurant, no? Ang dami nyo, may taga-ihaw, may taga-luto, may taga-ganyan, may na-poison, halimbawa, iimbestigahan lahat. Ang iimbestigahan mo, yung cook lang, iimbestigahan mo lahat kasi nang gumagano lang yung puipirma. Yun ang mga nag-ano ng project. Bakit inunan nyo, senador? O, sige nga, di ba obvious yan? Tapos sasabihin mo, habang sila pumapasok na kabilad, kami nandito, natatrabaho, nakakahiya. Sir, hindi naman emosyon niya ni Senator Marcoleta para ipatupad sa kung sino gusto. Halimbawa, ako gusto ko sa aircon lang ako, gusto ko sa bahay lang ako, hindi ako papasok sa Senado. Hindi ganoon yan. Ginawa ito kasi kinakailangan ng pagkakataon, sir. Yun ang hindi mo napaliwanag sa taong bayan. Di ho ba? Tuloy natin. Sabi niya, sabi nung isa doon, sabi ni Ping, alam mo kaya napalitan si Senate President Soto. Senate President Soto. Kasi hindi siya marunong mag-alaga eh. Hindi kagaya ni Senator Chis. Sino ba dapat alagaan? Yung miyembro ng Ni Senado? membro. Inaalagaan. Yes! Hindi! Wala sa pag-aalaga yan. Sinabi mo lang yan. No? Sinabi mo lang yan para may lumipat sa iyo sakali. Para may sabi magaling mag-alaga, may lumipat sa inyo. Kaya may lumipat, di ba? Una-una sa flood control issue, hindi ka nag-iimbestiga. Di ba? Tapos nakakasuhan lahat. Biruin mo, si Libiste, anak niya, nakakasuhan ng solar. Sa solar. Di ba? And nabuhay si Siligarda sa inyo. Si Jinggoy kakasuhan nyo, lahat kakasuhan nyo, tapos sabihin nyo mag-aalaga. Payag ba naman kayo? Ngayon, sasabihin nyo ngayon, kinasuhan na na kumagat kayo sa bitag ni Senator Marcoleta. Hindi, napaamin din kayo na gusto nyo makulong si Bato. Hindi the way na sinasabi nyo na gusto nyo makulong si Bato. Pero sa paraan nyo na ayaw nyo ng video conference, ayaw nyo ng video, ibig sabihin, gusto nyo talaga makulong si Bato. Ganun ba? Kasi ang pag-aalaga namin kasi yung kung ano lang yung tama. Sorry ako na, opinion ko yan. Kasi si Senator Chis, sabi niya, mayroong 142 billion. Ba? Kuya Benny, pagka ganun narinig mo, member ka ng Senado, Medyo mabigat yun. ano na, ang masasaloobin mo naman. Mabigat na paratang mo yun. Para bang kami, namumudbud ng pera. kaya pala kami tuwan-tuwa kay Speeches. SPGs. Dati. Sapagkat nabibiyayaan kami ng material na bagay. Isipin mo naman itong klaseng paratang na ito. Kapwa niya senador po yun, ha? Paano kami ngayon? Tanong niya kasi kanina, mahirap sagutin. Paano? Kaya kailangan ang mga tao ay kilalanin po yung
yung katwiran dito. Bakit sila maglalagay? Ba't sila magpaparatang ng ganon sa social media, sa mainstream media? Dahil hindi raw marunong mag-alaga si Soto. Kaya Kung ang daw siya pag-uusapan, napalis. material na bagay. Masakit yun eh. Oho. Masakit yun. Tingnan mo. Ngayon, kanino nagsisimula itong bagay na ito? Oho. So, baliktarin natin. Totoo bang mausay mag-alaga si Tito Sen? Maaari. Pero sa panig ko, pwede akong magsabi ngayon. At ito'y alam niya. Personal experience niyo po ito. Personal experience ko to. Okay. Ako mismo ang nakiusap sa kanya. Mhm. Dalawang pagkakataon na kinausap ko siya bilang Senate President. Kasi ako naman, pag lumapit ako sa tao, ang alam ko ito'y makakabuti sa atin. Tama po Ang yun. pagpunta ko sa kanya, dahil yung unang pagdinig ni ni Ping sa Blue Ribbon, nagkaroon na kami kaagad ng hindi pagkakaunawaan sa ilang bagay. Tatlong bagay ang binanggit ko sa kanya. Una, sana Mr. Chairman, huwag ka nagpapa-interview na kung saan ay may pinapanigan ka sa mga respondents natin. Dapat maging objective ka para sa ganun, yung impartial. Eto, may nakita ba kay Senator Marcoleta pinanigan niya sa senador? Kahit kakampi niya, sila Amy, nakita nyo? Inimbitahan niya sa Net 25 ng bukod. Si Senator Robin, Senator Amy. Pero may nakita ka kinampihan niya, tama to si tama to si ganito eh. Di ba? Wala. Pero si Pinky, yung kampihan siya ni Juan Bull at nung iba pa. Di ba? Reality ng ginagawa natin ay hindi nila questionin. Hindi nyo alam, pinag-aaway-away kayo ng mastermind. Hindi nyo alam yan. Sumusud-sud lang kayo. Hindi na naisip yan na pinag-aaway-away siya. Dahil sa mastermind, nag-aaway-away sila. Hindi nila papansin yan. Pero ang nakakapansin yan, yung may puso lang, kagaya nila Senator Marcoleta. Sila ang away na yan, akala nila away personal. Di ba? Tama naman po yun. Ang lakas ni Erich ayaw ng video conference para daw kinumpara niya kami nagtatrabaho naka-aircon video conference pa kayo tamantalang yung mga tatrabaho dito nasa bilad sa init. Ba't may kukumpara nakabilad sa init sa nagbibideo? Magkaiba ang nagkakalkal ng Puso Negro dun sa tubero. Tandaan mo yan. Hindi porket yung tubero tubig ang hinahawakan niya araw-araw tapos yung nagkakalkal ng Puso Negro alam nyo na kung ano hinahawakan nila magseselos ka na. Sasabihin mo na, ang sap-sap ng tubero, samantalang, parang ganito, ha? Ako, trabaho ko, profession ko, halimbawa, construction worker. Ha? Diyan ako sanay, diyan ako lumaki, diyan ako sinanay. Diyan ako talagang namulat at gusto ko talaga construction worker. Tapos yung isa tatrabaho sa hotel, naka-aircon, malamig, sarap ng buhay, maraming tip. Ikukumpara mo ba yon? Ano yan? Kami binad sa araw, kayo nasa hotel lang? Bakit ko kukumpara yun? Magkaiba yun. Ano ba, sundalo, hirap, ginigmaan, gera, ha? Nasa initan ka rin, nasa putikan ka, sumusugod ka sa mga barilan. Tapos yung isa naman, nurse. Di ba, syempre nurse eh. Magkaiba yun. Hindi mo pwede sabihin, bakit yung sundalo? Kamantalang yung mga sundalo, bleed na bleed sa init, samantalang ikaw, nasa hospital ka, naka-aircon pa. Gaganunin mo ba? Nonsense! Huwag mong gaganunin. Hindi mo gaganunin. Samantalang mga senador pa aircon pa, gusto video pa, hinihingi ng pagkakataon eh. Hindi mo pwede pagkumpara yun. Tandaan mo, Erich, ha? Hindi mo pwede pagkumpara yun. Natuto ka ngayon, nabigyan kita ng lesson learned. Ha? Nabigyan kita ng analogy maganda na hindi naiisip ng ordinaryong pangkaraniwang katulad nyo. Nagalit siya, sabi niya, opinion ko to eh. This is my perspective. Sabi niya, tapos pinukpok niya kagad, hindi niya ako pinaraan. Ang isa pa, sana dapat sabihin ko sana, bakit ka pumupunta sa DOJ at saka sa ICI? Ano bang relasyon ng Blue Ribbon Committee? Bakit nakikipag ka sa executive? So lahat ng gagawin mo, hindi namin alam, hindi ka ako maganda yon. Naman, Pagkatapos, meron ako sinasabing prejudicial question. Inano niya ako. Hindi ba niya alam bilang abogado, ang ibig sabihin ng prejudicial question ay ganito. Yung ba technical na meaning ng prejudicial question ang inano niya? Para bang pinamumukha niya sa akin, ito abogado ka pero gumagamit ka ng isang phrase na hindi mo naintindihan. Alam mo, ginamit ko lang yun sa ordinary meaning. Ibig ko sabihin, itong mga ito, nape-prejudice yung ating yung ating ginagawa. Nagiging bias ka rito eh. Ngayon, yun ang unang pagkakataon na pinuntahan ko si
SP Soto na SP time. Soto. Sabi Oo. ko, Mr. President, sana kung ma-advisean mo si, yun na, alam mo na yung bata mo. Sige, sabi niya, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Mhm. Makalipas ang ilang buwan, ayun, nag-display siya ng video kung ano-anong pinagagawa niya para palitawin niya na meron akong sinabi na sinusurrender ko ang parte ng ating Philippine territory. Wala naman sinabi, sinusurrender niya eh. Analogy siya, sabi niya. Hindi kasi sila alam kung ano yung analogy. At alam ng iba kung ano yung analogy. Pero hindi nila siya sabi, yun ang tinutukoy ni Senator Marcoleta. Napaliwanag ko sa ibang video ko yan. O ano yun. Hindi give up o yun. Tumigat, ano? Opo. Pinuntahan ko ulit. Parang, kung ganyan pala asawa mo, hiwalayan mo na yan. Kung ganyan pala away na away, kayo mag-asawa, hiwalayan mo na yan. Aba, narinig ng chismosa. Ayun, sabi, huy, hihiwalayan daw. Sabi, mismo magulang nagsabi, hiwalayan mo na yung asawa mo. Ang sama ng magulang, no, pinaghihiwalay yung asawa. Gets nyo? Yun ang nangyari sa KIG, give up. Gets nyo? Yung ba yung magulang hihiwalay yung asawa? Sinabi yon kung sakali hindi magbago. Kung ganyan pala yan, di hiwalayan mo na yan. Narinig ng chismosa, ipinamalita sa kabilang baryo. Uy, si Aling Marie, sabi anak niya, hiwalayan daw yung asawa niya. Hiwalayan na daw. Masama lumabas si Aling Marie. Kasi nakichismis lang siya eh. Sinabi niya yon dahil galit siya una. Pangalawa, analogy lang yon. Kung hindi ka nagbago eh, kung ganyan-ganyan, hiwalayan mo na yan. Di ba? Kung wala pinagkaiba sa magulang na, kung ayaw niyo magtino, lalayas ako. Lalayasan ko kayo. Lumayas ba magulang mo? Sa magjowa, kung hindi ka magtitinod, iwan na kita. Iniwan ba niya? Okay. Mr. Senate President, parang hindi mo yata siya nasabihan, lalong lumala, sabi ko. Kaya mo kanya, anin ko na ngayon, sabi niya. Oo. Wala rin nangyari. Wala rin nangyari. Mhm. Hanggang ngayon nagsasalita. Punta ng punta sa media, lahat sinasabi, para lang lait-laitin ako at may ibang kasama ko. So sa tanong ni Kuya Benny, Kuya Benny talagang napakahirap sagutin kasi kailangan lahat magkaroon ng adjustment. Wag ganito. Oo. Oo. Pero sa ganitong sitwasyon po ba, ano yung pinakamagandang maging aksyon din nung minorya? Para once and for all, makamove on at po tayo para mapakita naman sa taong bayan na yung kapakanan talaga nila ang iniisip nating lahat. Sana pumayag silang pag-usapan namin sa plenaryo, yung proposal na hindi naman kami lang ang makikinabang, lahat naman ng miyembro eh. Oo. Hindi pa nga namin napag-uusapan, ano bang balak nyo rito? Ano ba itong sinasabing mga katwiran na ito? Opo. O para sana may paliwanag namin. Mhm. Sinabi na kagad eh. O kaya ba kayo nagmamadali dahil alam ang nakalagay sa dyaryo, ilan sa inyo uulihin? Nakakita ka ba naman ng gano'n? alam ni Senator Marcoleta, ibig sabihin, no? Iniisip nating lahat. Once and for all, makamove on. Usapan, ano bang Ang gusto ni Senator Marcoleta rito, nahuli niya, na kung sino yung mga tagang gusto makulong si Bato. May ganun bang katwiran? ano bang balak nyo rito? Ano ba itong sinasabing mga katwiran na ito? Simula bang mag-ano ng ano? Mag-imbestiga? Mag-imbestiga ng Blue Ribbon? O, tabanggitin ang pangalan mo eh. Hindi ka rin papayag. Sabihin Yan. mo nagmamadali kami dahil sa nabanggit ang pangalan mo. Isipin mo, nagkakaganito na kami. Oo. Dapat hindi nga ganun eh. Pagdebatihan namin. Ituloy ko yung pag-aalaga. Yes po. Nagpadala ng Sapina Dusesteco sa Sandigan Bayan Para po ito para sa... kunin yung SALN ko. Mhm. Naiwan ko kung yung sa kanila binigay. Talaga Hindi mo pinunteriya si Senator Marcoleta, nakakaya tong bansang to, no? Nakakaya sa atin, no? Biruin mo. May kaso sila, sabi ng mga loyalistang vlogger, no? May kaso sila Marcoleta kasi kaya talaga pag mga didilis. Sila ang naratibo nila, mang-asar. Maghintay na magkamali yung mga DDS senator, no, sasabi nila. Yun lang. Pero magsalita ng ganito, makatwiran, hindi nila kayang gawin. Kasi wala silang katwiran. Hindi na ilagay sa kanilang bibig yung katwiran na hinahanap ng sambayan ng Pilipino. Pasensya na kayo, hindi ko naman inaari, pero isa ako
sa nilagyan ng patwiran sa bibig para magpahayag sa inyo. Hindi ho ba? Bakit? Isa ako sa mga kinakasangkap, hindi ako self-proclaim. Pero, ang Panginoon Diyos, syempre, kung maka-Diyos ka, tuturuan ka niya para magkaroon ka ng karunungan. At yung karunungan na yun ay ibabahagi mo sa tauhan, sa mga tao, sa katauhan. Di ba? Ang kinunan. So gusto kong itanong sa kanila, tayo ba lahat kinunan ng SALN? Alam po ba ninyo ang proseso? Sila Senator Marcoleta, kinasuhan yung plunder, yan ang kinuha nyo, lahat. Yung mga congressman, saan yung mga crocs? Paano magre-respond Hindi naman lahat, sa ganitong klaseng kahilingan ng Sandigan Bayan? May rules mo ba ang Senado doon? Alam ba? Tinanong ko yung sabi ko doon sa dating sekretary ng Senado, Dong, sabi ko kasi Dong, sabi ko, sana mag-reply ka dito sa paraan ng ating tuntunin. May tuntunin tayo. Sabi niya, Sir, wala naman po tayong tuntunin. Teka muna, bago ka pa lang eh. Magtanong ka sa mga staff mo. O kaya mamaya ka ako, pagkatapos ng lunch natin, pupuntahan kita. Yun ang ginawa ko. Dala-dala ko yung... So meron talagang rules. Merong procedural report. Alam mo kung sino ang nakapirma sa procedural report. Kung paano itatrato ang mga SALN namin at kung sino yung nag-access sa mga SALN. Alam mo kung sino nakapirma? Sino po? Si Tito Sen. Senate President ng time na yon. Presidential ng Senate. Okay. Procedural Report 2019. Ang nakalagay doon, lahat ng nagre-request ng SALN, magbibigay ka lang summary. Ayun, Binigyan ko sila pareho ng sulat. Para ipakita ko sa kanila, ito po yung tuntunin natin. Ayun. Hindi ko naman sinabi baka hindi po nyo. Basta sinabi ko lang para magkaintindihan, ito po yung tuntunin. So alam ko po, dapat isinalig nila sa tuntunin ang lahat ng kanilang gagawin. Tama, bakit na ako yung SALN ko ng ganun-ganun? Ngayon, ang ikalawang tanong, lahat po ba kami kinuna ng SALN o ako lang? Ito bang pag-aalaga, Kuya Benny? Ikaw, may anak ka rin. Dapat hindi naman pwedeng hindi ka parehas tumrato sa... Kaya ko lang nasasabi sa makatid, pag-aalaga daw. Pero sa panig ko, tingnan, inalagaan ba ako? Hindi naman ako nagpapaalaga na parang special child naman ako, Kuya Benny. Hindi. Parehas lang. Bilang ama din ako. Boka lang yon, sabi lang ni Pinky yon na wala yon. Iba siya sabi nila sa nakikita natin eh. Tama po kayo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng paborito, pareho ang trato mo sa mga anak mo. Asan ang pag-aalaga? Yung kanilang insinuation, mabigat, Kuya Benny. Hindi kagaya ng pag-aalaga dahil meron siyang 142 billion pesos. Na ang pinatutungkulan daw nung time na yon ay si SP Chis Escudero. Pagkatapos mag-walkout ka. Ano ba to? Bakit kayo mag-walkout? Mamaya, tuloy na natin yan sa inyo. Puntahan na natin yung walkout na yan. Meron naman ng personal. Saan puntahan na natin? Ito pang nangyaring sa inyo pong paningin lang, personal nyo muna sa inyo pong pagtingin kumbaga, hindi nakaplano, biglaan ba yung nangyaring walkout kahapon? Ako sa palagay ko, premeditated yun eh. Ganun mo ba? Kasi wala namang masama dun sa motion ng aming SP, Alan, dahil lang sabi niya, i-take up... Sinadya yun. Biri mo, sabay-sabay nag-walk out. Nag-usap yung mga yan. Alam nila magmumosyon si Senator Marcoleta ng video conference ng mga... Hindi lahat ng senador. I-video conference kasi alam nila may makukulong. Common sense, Rich. Alam nila may makukulong. Paano hawakan nila yung rehas maghapon, magdamag, isang buong taon? Senador sila ng Pilipinas, hindi ba pagbibigyan sila ng pribilehiyo man lang, makapagsalita o makapagboto man lang? Hindi. Talaga natanggalan sila ng karapatan bilang senador. Di sana tinanggal nyo sila senador, hindi nyo ikinulong. Bukod sa ikinulong nyo sila, dapat tanggalin nyo rin sa pagiging senador. Kasuhan nyo, ipa-expelled nyo. Yun na lang yun. Hindi yung ikukulong nyo, senador pa siya, tapos di nyo papabideo experience. Tanong, para sa pasa kung naging senador siya? Common sense. Common sense. Tama ko, mga kababayan. Tama ko. Dapat, kukulong nyo siya, ikukulong nyo sinong senador dyan 5, tanggalin nyo na rin siya sa pagiging senador niya. Ay, hindi naman pala pa pwede ata yun sa mataas na hukuman.
Pero dapat gawin nyo pa rin na bilang may silbi siya bilang senador. Hindi ikukumpara mo sa nagpipintura o sa nagtatanim ng palay na sila na initan, samantalang isang senador gusto video conference, may aircon pa. Una-una, paano mo nalaman may aircon? Di ba? Ikaw sa kwento mo, nilagyan mo ng aircon. Para nga naman pag kinumpara doon sa magsasaka, magalit yung magsasaka. Oo nga naman kami, mga magsasaka, naghihirap kami, sila naka-aircon. Tamo, trigger ka eh. Trigger siya eh. Trigger yung sentence niya eh. Ayaw niyan lakipan ng pagmamalasakit sa mga bilang isang senador sa kakulig niya, yung kanyang salita, yung pangungusap niya, walang malasakit. Hindi mo makikita ng any form ng malasakit yung kanyang salita. Di ho ba? Yan ba salita ng isang senador ng Pilipinas? Ang isang senador ng Pilipinas ay patas. Di ho ba? Kung talaga sa taong bayan ka. Tama ba? Natin sa floor. Opo. Ang kanilang pinagsisintimientuhan, ite-take up sa committee dahil doon ni-refer. Hindi pa nga organize ang committee. So, paano mo i-refer? Sabi nila, hindi pa organize. Sino nag-refer? Kaya nga, may motion nga na i-take up. Sa kabati rin lang po ng ating mga kabati. Kasi kami po, mga pangkalo, hindi naman naintindihan yung rules ng ano eh. Una, hindi naman natin alam yung rules ng Senado. Ano po. Pag sinabi pong i-take up sa floor, ano pong mangyayari? Ano pong gagawin? Pag didebatihan namin sa floor, kaming lahat. Yung may kontra at saka isang ayon, so magdidebate po muna kayo. Magdidebate muna. Pagkatapos ng debate, merong magmo-motion to adapt. Okay, iba po yung i-adapt. Iba po. Kasi yung i-adapt po yung motion niya, di po ba? Ano po ba yung motion niyo muna? Teka lang muna, Sen. Yung motion ko nga is to introduce a particular amendment on Section 41. Opo. Na ito yung mangyayari. Na Opo. ang isang senador sa isang mahigpit na o ibang mga kaso o rason Opo. ay pwede siyang humalo, mag-participate o bumoto sa mga ginagawa namin sa plenaryo o sa committee sa pamagitan ng teleconferencing o video conferencing o anumang gamit na digital or remote. Yes. So pag-participate siya, maaari kung saan man siya naroon, pwede siya mag-participate. Ayun naman, hindi lang naman para sa majority. Opo. Lahat po kayo makikita. Halimbawa, yung isa sa kanila, hindi naman, huwag namang mangyari. Mangyari, nasa ospital. Ayan. Pero gusto niya, dahil bill niya yun, halimbawa, gusto niya kahit paano, marinig ang kanyang sasabihin. Pwede. Kasi ang physical presence niya, wala eh. So pwede siyang mag-zoom kung gusto niya. O kaya kahit phone patch lang o mag-text siya kaya. So yun ang motion. Applicable sa aming lahat. Kaya lang ang nakikita nung isa dahil merong pauhuli na ng ombudsman o ganito ganyan. Kaya nyo ba kayo? Dahil nga napabalita na makukulong daw next week na sabi ko, hindi tayo pwedeng mag-speculate ng gano'n. Hindi. Ngayon, in the read between the line, gano'n na rin yun. Pero, ito, nag-isip sila ng masama na sa madaling salita, napainan sila ni Senator Marcoleta. Diyan sa motion na yan. Motion pala naman yan. Sabi ni Senator Marcoleta, pagdidibatihan pa naman yan. At karapatan mo, at trabaho mo, tungkulin mo makipagdebate. Kung ayaw mo, tumahimik ka na lang dyan, pero hindi ka pwede mag-walkout. Hindi ho ba? Totoo. Ginawa ni SP Alan, kung pwedeng i-take up pagdebatihan na natin sa floor. Ayun. So lahat pwedeng tumayo ngayon. Opo. Sige, ipagtanggol mo nga yan. Paano ko nga? Ako naman ang magtatanggol doon. Dahil ako naman ang may motion doon. Opo. Ayaw nila. Ngayon, gusto kong humanap ng isang magandang dahilan. Wala akong mahanap na dahilan kung ba tayo nilang makipagdebate. Meron ako kaya ayaw nila makipagdebate. Kasi ang gusto nila, ayaw nila yung motion na yan na video conference. Kasi kaya nga huhulihin si Bato para hindi makaboto di baliwala kung si Bato makakaboto pa rin. Kasi yung boto na yun mahalaga yun Kasi gusto nila magpalit ng leadership. Kung mahuli si Bato, si Jinggoy, si Cheese ikulong, si Marcoleta ikulong, lahat makulong. Wala na makakaboto, makakapalit kagad ng leadership. Di ba? Yun ang alam ko papalitan na kagad. Wala na, panalo na sila. Makakaboto pa rin pala. Bali, wala. Hindi mapapalitan si Alan Cayetano bilang SP. Di ba? Isabihin, lungkot sila. Kailangan mapalitan si SP para yung flood control issue hindi matuklasan. Yun ang akin nakikita. In the meaning,
mastermind pa rin ang may utak nito. Flood control issue pa rin. Sila nagagamit lang sa kanya-kanyang mga kadahilanan, sa kanilang mga sariling agenda ba tawag doon? Sa kanilang mga sariling balak. Bakit ka pumunta ron? Bakit ka nagpaboto ng senador? Oho. Ayaw mo bang makipagtalastasan? Ayaw mo bang Bilang senador, yun talaga ang trabaho niya, di ba? ayaw mo ipakita mo yung kaganapan na gusto mong mangyari? Seryoso naman tayo sa ating trabaho. Kung halimbawa may kaiba kang pananaw, edi sabihin mo. Ayun, oho. Paliwanagan ito. Ganun po yung nature ng trabaho ng isang senador. Oho. Hindi po trabaho ng isang senador na pagkatapos mo mag-deliver ng privilege speech na kung ano ang pinagsasabi mo, pag ikaw ay kanyang i-interpellate, tatakbo ka sa opisina mo. Pagkatapos, pupunta ka sa media. Hindi po ganun ang senador. Hindi ganun ang senador. Nasa matino kayo, kumbaga sa debate, nasa formal debate kayo. Nasa formal na ano kayo. Di ba? Dapat doon po sa plenary, parang lahat naka-record. Oo. Ayun, oho. Paano marirecord yung pinagsasabi mo ron? Oho. Magpaparatang ka, pagkatapos magpapasaring ka. Hindi po, dito po ito eh. Oho. Pero iba yan. Itong ginagawa ni Seto Marcoleta sa Net25, ito yun, kanya ya. Pwede ka magganyan, malaya ka. Pero iba doon sa Senado. Gawin mo yung tungkulin mo sa Senado. Magpa-interpellate ka. Kasi yun ang ano yun eh, batas yan eh. Di ba? Doon sa punto na para bagang binabanggit ka, hindi kayo magkaintindihan eh kasi iba ang pagkaunawa ng isang senadora, iba rin ang pagkakaintindi niya doon sa rules ninyo na idadagdag amendments na po naman ng rules ito na napayagan, kaya nga binanggit nyo, natalakayin, at kung ano man ang magiging resulta ng talakayan at ng debate, tsaka lamang i-adapt. Pagkatapos na ng katakot-takot na debate, kung gusto nila matapos kami ng alas 12 ng gabi, pagkatapos, pag na-exhaust na lahat, napakinggan na lahat, tsaka lang merong magmo-motion, Madam President or Mr. President, I move to adopt the motion. So yun po yung iminotion naman ni SP Cayetano na I-debate lang muna. mag-debate muna tayo. Bakit po kinakailangan i-divide ang House? Kasi ayaw nila, may mag-o-object eh. So para makapagsimula kami, let us divide the House. Yun ang parliamentary practice. Ayun, i-divide ang House na ibig sabihin, mag-debate. hindi. Papayagan nyo mag-debate. Pag sinabi ng presiding officer, division of the House. Yan, opo. So, sino ang pabor doon sa pagdebatihan na natin? Taas ang kamay. Opo, yan, O, titaasan na ganyan. Bibilangin ngayon. Nakuha ng may gusto, 10. 10, O, sa panig nila, 8. O, di nanalo, magdebate kami. Majority rule, magdidebate muna. Magdidebate. Ganon yun. Pag-usapan muna. Akala ko pa naman, kaya Pinalala po nila ngayon kung ano nung sinasabi nila. Liwanagin po ninyo, tingnan po ninyo yung transcript, pakinggan po ninyo yung motion ni Senator Alan Cayetano. Kaya ako nag-iisip, hanggang kanina, ano kayang mabuting dahilan? O ano kayang dahilan nila? Ba't ayaw nilang makipagdebate? Ba't ka nagpaboto na senador? Ayaw mo naman palang makipagdebate? Ba't naman kayo na... Ayaw nila kasi di sila makakausad. Hindi sila makakausad sa debate. Awat ayaw nyo. Sige ya, magpa-debate nga kayo. Mapag-uusapan niya, alam mo, sa isang bagay na pag-uusapan nyo, hindi lang basta ordinary usap kayo. Nagkakaroon talaga ng konting debate dyan o kaya pagtatalo. At yun ang maganda. Walang pikunan. Ordinary lang. Labanan kayo. Di ba sa sports, di ba ganyan? May pagtatalo. Di ba kung foul? O foul yan. Niya, foul yan. Di ba? Magkakatalo kung foul ba yan o ano. Alam mo yung mga ganyan eh. Normal yan eh. Sila ayaw iba. Kasi nga, may ayaw matuklasan. Yun lang yun. Maniwala kayo. ng ad hominem niya yan. Na para bagang minalidyo yung kapwa ano niya po ba ibig sabihin ng ad hominem na yan? Yung ad hominem, meron kang inaaglahi na kasama mo. Na imbes na sagutin mo yung issue, binabaling mo sa iba. Wala po akong pinagbabalingan na yun. Sinasabi ko lang. May pinagbabalingan ba? Basta sinabi lang ni Erich, ad hominem. Ad hominem. Kakaibang salita. Mukhang kakaibang salita at maging sikat ako sa mga audience ko. At sabihin na magaling ako. May iniiba ba si Senator Marcoleta? Wala naman ah. Kayo nga nag-walk out eh. Kayo nga nagbabaling eh.
ang distinction po, kilalanin nyo kasi nagtatalo kami, pinipilit nila na mag-concentrate sa Section 24, Opo. in-invoke na nga yung 136. Na-swak doon dahil yun ang mismong tumutukoy sa amendment ng rules. Wala nang iba. Ayun. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. Nalaman na naman natin at binatuklasan naman tayo. Na-checkmate sila ni Senator Marcoleta. Yan lang. Naman tayo sa na-checkmate sila. Panalo si Senator Marcoleta rito sa labang ito. Oo. Kaya nga kakasuhan si Senator Marcoleta kasi hindi nila kinakaya eh. Hindi nila kaya itong mamang ito, kaya kasuhan na lang. Aasar nila, piluka, wig. Yun lang, kaya nila. Yun lang kaya ng mga yan. Oo. Pero sa katwiran, hindi nila kaya maglabas ng katwiran. Asaran sila. Di ba? Okay, maraming salamat. Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang talakayan ng makabuluhan. Isang komentary na punong-puno ng karunungan at kaalaman. No? Ingat lagi kayo. Paalam sa inyo. Salamat, paalam.